Simula nang lumipat kami sa sarili naming bahay at kahit noon pang kami ay nagrerenta, ay kuya ko na ang aking madalas kasama. Noong nagrerenta pa kami ng bahay, kung minsan ay ibang tao ang aming kasama na kung tawagin ng marami ay yaya. Pero sa paglipat namin ng bahay ay kuya ko na lang. Bilang magkapatid ay wala namang bago, liban na lang pagdating sa kalokohan ay walang laglagan. Lalo na pag walang pasok sa school. Dahil dadalwa kami sa bahay, mahigpit na bilin sa amin ng huwag gagala at huwag magpapapasok ng hindi kilala. Pero noong kami ay mag-high school, ibang trip ang aming napagkasunduan ng kuya ko. At iyon ay ang manood ng mga palabas na bawal sa mga bulaga. At ang naging epekto noon sa amin bilang magkapatid ay umabot sa paglabas. Itago mo na lang ako sa pangalang Marie, 25 years old. Meron akong kinakasama at meron na rin kaming 3 anak. And of course, tulad ng iba mong taga-suporta, ay gusto ko din ang mag-share ng kwento. Buhat mismo sa aking buhay noong mga panahon ng aking pagiging teenager. Lumaki kami ng kuya ko na itago na lang natin sa pangalang David na ngayon ay tulad ko. Meron na ring sariling pamilya at tulad ko, hindi rin kasal. Magsisimula ang aking kwento kung saan ako nagkaroon ng muwang sa bagay-bagay. At iyon ay isang lugar sa Manila kung saan ay nagrerenta kami ng bahay. Namulat akong pareho sa aking magulang ay mayroong trabaho. Si Papa ay isang taxi driver at si Mama ay isang staff ng pribadong kumpanya. At dahil mga bata pa kami noon, madalas ang aming kasama ay ibang tao na kung tawagin ng marami ay yaya. Pero noong lumipat kami ng bahay na ang sabi nila Mama at Papa ay sarili na raw namin iyon, doon ay madalas ako at si Kuya David na lang ang magkasama. At dahil naiwan sa Manila si Papa, ay iniiwan kami ni Mama sa bahay na kumpleto na ang pagkain sa maghapon at nakalak kami sa loob ng bahay. Nasa amin ang susi at kung hindi ako nagkakamali ay nakahabilin kami sa isang mapagkakatiwalaan na kapitbahay. Dahil merong tumitingin sa amin at kilala namin iyon. Yun naman ay hindi nagtagal at kumuha na rin ng babae na maiiwan sa bahay tuwing aalis si Mama hanggang sa kami ay mag-aral ng elementary. Kahit kadalasan ay linggo kung aming makita si Papa. Pero sa bawat pag-uwi niya ay paldo kami ng pasalubong at laging puno ang aming refrigerator ng iba't ibang pagkain. At masasabi kong iba talaga kapag both of your parents ay mayroong trabaho. Noong mag-aral kami ng elementary, kung hindi ako nagkakamali ay grade 4 ako, wala na kaming yaya. Dahil syempre, maaasahan na si kuya at halos lahat ng aming kapitbahay kilala na namin. At maging ako, marunong nang magluto. Pero syempre dahil bata, hindi maiwasan ang kung minsan ay unahin ang pakikipaglaro kahit binawalan na kami ni Mama. Kaya bago matulog kung minsan masama ang loob ko o di kaya naman tatawa-tawa kami ni Kuya dahil sa kapwa namin kalokohan. Ganoon lang ang buhay namin noong elementary. Normal sa amin ang mapagalitan pero sa amin ni Kuya David walang laglagan. Bigayan lang at madalas takipan. Pero sa pagtungtong namin ng high school ay iba ang napagkasunduan naming trip. Trip na bilang babae at lalaki na magkapatid ay parang bihira at hindi iisipin ng sino man na pwede pala. Noong kami ay mag-high school, meron kaming computer at internet. Yun ay para maiwasan ang pagkawala ng tao sa bahay dahil uso na rin noon ang computer shop. At minsan ang naabutan ni Mama, si Kuya, na naglalaro sa com shop. At para na rin magamit namin kung meron kaming research sa school.
Noong una, laro lang, palitan kami ng kuya at meron kaming oras. Lalo na sa hapon na wala pa si mama. Kadalasan kasi ay 8 to 9 ng gabi kung dumating si mama. Hanggang sa maabutan ko si Kuya David na merong ibang pinapanood. Nagulat pa nga siya at alam ko may milagro base sa biglaan niyang kilos nang bumaba ako mula sa itaas. Madaling araw iyon at si mama ay nagsabing hindi makakauwi at overnight sa trabaho. At sabi ko, hala ka kuya, ba't ka nanonood ng ganyan? Lagot ka kay mama. Tinawanan lang ako ni kuya at ang kanyang sabi, as usual, sekreto lang natin to. Huwag kang maingay ni mama. Tumahimik na ako noon at na-focus na rin ako sa kung ano ang kaganapan. At hindi na ako pinansin ni kuya at pangisi-ngisi lang tuwing titingin sa akin na parang nang aasara. At kung ano man yun dahil bago sa akin, syempre, curious ang lola nyo sa kung bakit, paano at pwede pala yun. Simula noon ay hindi lang pag wala si mama kung kami ni kuya ay mag-research ng assignment gamit ang computer at syempre internet na wala namang kinalaman sa school. Mula din noon ay lagi kaming listo at lagi na rin naming isinasara at lock ang gate na kung minsan nga ay amin pang nakakatulugan hanggang makauwi si mama. Na kung minsan, para sabay kaming mag-movie marathon, ay tatapusin muna namin ang assignment at ilang ligpitin sa bahay. Then the show must go on. At dahil sa nagkasundo kami at amin ang nakasanayan ng ganoong setup, ay may pagkakataon talagang kahit ako na curious lang sa kung anong meron, ay hindi may tatanggi na nag-iiba rin ng pakiramdam. Maliban kay Kuya David na kahit nandoon lang ako sa isang gilid ay wala siyang paki. Basta siya ayos na at lalabas na lang iyon ng bahay nang nakatawa. Na kung minsan dahil sa hindi inaasahang pagdating ni mama ay hindi namin alam kung alin ang uunahin na i-off. Ang totoo niyan, noong may inuwi na CD si kuya ay nabisto siya ni mama na pag wala siya sa bahay ay merong hocus-pocus ang nagaganap. Paano ba naman? Siguro nang makatapos ay basta lang in-off ang player pero hindi inalis ang CD. At dahil nasanay si mama na worship song ang laging laman ng CD player, ay diretsyo niya iyong gi-play at ayon, ibang tono ng pag-worship ang kanyang narinig. Galit na galit si mama kay kuya at pinaamin kung kanino daw iyon galing. Kung hindi ako nagkakamali, kinupit lang iyon ni kuya kay tito. Wala naman, basta ganun lang. At hinahayaan ko lang si Kuya David. Diskarte niya yun eh. At ayon, high school ay hindi naman ako nagkaroon ng boyfriend. Kaya hindi ko pa rin lubusang alam ang resulta ng mga pinagkasunduang naming trip ni Kuya David. At ang lahat ng mga nakaraan ay akin lamang higit na naunawaan noong magkaroon ako ng live-in partner na nagbigay sa akin ng 3 supling. Naitago na lang natin sa pangalang Nelson na akin namang nakilala after akong iwan ng aking first boyfriend. Noong makagraduate ako ng high school, bilang babae of course, ay doon din tayo sa gwapo. At dahil doon, ay naisurrender ko nang wala sa plano ang aking bataan. At yun ay noong makatapos ako ng high school. Bago kami nakatapos ni Kuya ng high school, ay dumaan sa malaking problema ang aming pamilya. Nagkahiwalay ang aming mga magulang at nawindang ang aming pamumuhay. Ang dahilan, kaya nung makatapos kami ng high school, ay short courses lamang ang aming nakuha. Isang paaralan ng may pakulo noon. Diretso kami sa isang company at suot namin ang school uniform. Then after a month, yung company uniform na ang suot namin. Para siyang on the job training, pero hindi talaga siya ganon. Ang gulo, no? Nag-com chef ako noon at isang gwapong binata ang nag-assist sa akin. And if I'm not mistaken, resume ang ginagawa ko noon. Dahil ayon sa lalaki,
na aking first boyfriend at itago na lang natin sa pangalang Glenn, ay doon niya nakuha ang aking contact number. And to make the long story short, ay niligawan ako ni Glenn. At dahil aminado naman ako na gusto ko din siya, ayun at hindi ko na pinaabot ang piyesta, sinagot ko na. Naging maganda ang relasyon namin habang may konting pagtatago sa aking magulang. Isang tanghali night shift ako noon, bago pa ako nakarating sa bahay ay nasa lubong ko si Glenn. At ang sabi, uuwi na raw siya ng probinsya. Si Glenn kasi ay pamangkin ng may kanya ng com shop at doon lang siya nagbakasyon. At ang sabi meron siyang ibibigay sa akin at naiwan niya sa bahay. Wala na raw siyang time para dalhin pa sa akin, kaya sumama na lang ako kay Glenn para kunin ang regalo. Pero nung dumating kami sa bahay, ay siya pala ang may gustong kunin sa akin. Bagay na hindi naman siya nabigo. Katanghalian pa naman iyon at grabe ang init ng panahon at umuwi ako noon na kung lumakad ay tila ba hindi pantay ang aking dinaraanan. May nadali niya kasi at ako'y nangamote. Then nalaman ko na lang umuwi na siya ng probinsya. At habang nasa kalagitnaan ako ng pagka-stress, ay nakilala ko naman si Nelson na ngayon ay aking live-in partner. Lumbay ako noon at gulo ang isipan, kaya hindi ko na rin naayos ang aking mga kilos. At ang ngayon, ang naging bunga. At kung minsan ay may konting panghihinayang sa kung ano pa dapat ang aking mga dapat maabot.